Magandang araw mga kalitra. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa ginawa kong story na pinamagatang My Sweet Dreams Become a Nightmare. So, hindi na po natin ito patatagalin. Pasensya na po kayo sa background natin na kasagingan kasi nag-shoot po ko dito sa bahay po ng lola ko ngayon. So, hindi na po natin ito patatagalin. Let's go! May isang babae na ang pangalan ay Lorraine. Siya ay may asawa na ang pangalan ay Axel, at ang kambal nilang mga anak na sina Dave at Diane na parehong 7 taong gulang. Masaya silang namumuhay sa isang apartment na inuupahan nilang mag-asawa. Si Axel ay nagtatrabaho sa isang mall na malapit sa inuupahan nilang bahay. Habang si Lorraine naman ay isang housewife at siyang nagbabantay sa sakambal. Hubby, maaari ba tayong mamasyal sa park sa darating na linggo? Pag-aaya ni Lorraine sa kanyang asawa. Sige ba wifey, total day off ko naman sa linggo. Tugon naman ni Axel sa kanya habang kumakain silang apat sa kusina. Yay, papasyal kami sa park, sabay na sambit nila Dave at Diane habang inunguya ang nakatinidor pa nilang hotdog. Oops! Teka, di ba kabilin-bilin ni mommy na wag mag-aasalita habang puno ang bibig, pagsuway naman ni Lorraine sa kambal. Oh sorry mommy, na-excite lang po kasi kami. Saad ni Diane na patuloy pa din sa pagnguya ng kinakain nito. Okay then go finish eating your food saka mag-toothbrush na kayo bago matulog. Dagdag naman ni Axel sa kanila. Okay daddy, noted po. Sabay na tugon nila. Ginawa nga nila ang inutos ni Axel at natulog na. Kinaumagahan ay inabutan ni Lorraine si Axel na nagluluto ng agahan. Naka-apron ito at basang-basa ng pawis. Good morning hubby. Napakasipag naman talaga ng asawa ko. Bungad ni Lorraine sa kanya kasabay nito ang pagyakap niya sa likod ni Axel. Oh here is my queen. Good morning wifey. Our breakfast is ready. Tugon ito sa asawa at hinalikan niya ito sa labi bago nagpatuloy sa pagsandok ng kanilang kakainin. Pasensya ka na hubby ha. Napasarap kasi yung tulog ko kaya late na akong nagising. Pagpapaliwanag ni Lorraine. Naku it's okay wifey, gusto ko din kasi kayong pagsilbihan ng mga bata eh. These days ay napaka-busy ko sa trabaho kaya gusto ko ding bumawi kahit paano sa inyo ng mga anak natin bago man lang ako pumasok mamaya. Mahabang saad nito sa asawa. 8 AM pa kasi ang work ni Axel. Napakaswerte ko talaga sa iyo hubby, sana lagi. Na lang tayong ganito. Bulalas ni Lorraine habang nakayakap pa din sa kanya. Wifey, don't you worry there. Andito lang ako palagi. Tugon naman ni Axel habang nakangiti sa kanyang asawa. Maya-maya pa ay nagpa siyang gisingin na ni Lorraine ang kambal dahil mahuhuli na ang mga ito sa eskwelahan. Pagkatapos nilang maligo at magbihis ay sabay-sabay nang kumain ang mga ito bago pumasok. Isinasabay din kasi ni Axel ang mga bata sa pagpasok niya sa trabaho. Samantala, mag-isang naiiwan si Lorraine sa apartment upang maglinis at gumawa ng mga gawain sa bahay. Isa seropim na kung umuwi si Axel galing sa kanyang trabaho, at pag-uwi niya ay nadadatnan niya na lang ang mag-iina niya na tulog na. Kinaumagahan ng linggo ay pumasyal nga ang buong pamilya sa parke, masaya silang sumakay ng rides, kumain sa restaurant, at nagbonding. Nang mapagod na ang mag-asawa ay naupo sila sa isang sisaw, habang pinapanood ang kambal na patuloy pa din sa paglalaro sa playground ng park. Hubby, parang kailan lang yung mga anak natin. Bulalas ni Lorraine kay Axel habang nakasandal ito sa balikat niya. Oo nga eh. Parang kailan lang mga baby pa sila. Tugon naman ni Axel sa asawa. Ayokong mawala kayo sa akin hubby, hindi ko kakayanin. Maluha-luhang saad pa ni Lorraine kay Axel. Wifey, alam mo naman di ba na walang permanente sa mundo? At alam mo din kung anong ibig kong sabihin. Tugon ni Axel sa kanya. Magsasalita pa sana si Lorraine pero biglang lumapit ang dalawang anak nila. Daddy. Let's go home na po, pagod na po kaming maglaro. Sabay nilang saad kila Axel at Lorraine. Ganun ba babis? Sige let's go home na. Tugon ni Axel sa kanila at umuwi na nga ang mga ito. Pag-uwi nila ay nakatulog na nga agad ang kambal dahil sa sobrang pagod.
Pagpasok ni Axel sa kwarto ay naabutan niyang balisa ang asawa nito habang nagbabasa ng libro. "Wifey, may problema ba?" Tanong nito kay Lorraine. "Hubby, nothing. Ayoko lang kasing matulog dahil baka pagising ko ay wala na kayo sa tabi ko." Saad nito kay Axel. "Wifey, kailangan mong gawin kung anong nararapat." Tugon naman niya kay Lorraine habang hinahaplos ang mukha nito. "Pero napamahal na ko sa inyo ng mga bata. For 7 years na nagstay ako dito, sa inyo ko naramdaman yung love na hinahanap ko." Pagdadahilan ni Lorraine. "Naiintindihan kita, Lorraine, pero may pamilya ka na naghihintay sa'yo. You don't belong here, wife," tugon ni Axel, at nahiga na ito sa tabi ng kanyang asawa, at natulog na habang patuloy pa din sa pagbabasa si Lorraine. Pumasok na ang mga bata at mag-isang naiwan si Lorraine sa kanilang apartment gaya ng dati. Nagpupunas siya ng lamesa nang biglang sumulpot si Axel mula sa likuran niya. "Hubby, bakit ka nandito? Di ba dapat nasa trabaho ka?" Sunod-sunod na tanong nito kay Axel. "Sorry wife, but I need to do this." Tugon nito kay Lorraine at pagkatapos ay sinksak niya ito sa likod. "WHY hubby? Bakit mo ako gigisingin?" Saad ni Lorraine habang unti-unting dumidilim ang paningin niya. Pagdilat ng mga mata ni Lorraine ay hinanap niya agad si Axel. Pero bumungad sa kanya ang kanyang nanay, nakahiga si Lorraine sa isang kama sa ospital. Ipinaliwanag ng kanyang ina ang nangyari sa kanya. "Anak, you are comatose this past 0 months. Ang alam namin ay hindi ka na magigising dahil sa nangyaring aksidente sa'yo. You had an car accident. At may isang lalaking nagmagandang loob na dalhin ka dito sa ospital." Mahabang paliwanag nito sa kanya. Humagulgol si Lorraine at paulit-ulit niyang binabanggit si Axel at ang kanang kambal. Tinawag naman agad ng kanyang nanay ang doktor sa pag-aakalang naghahalusinate lamang ito, ngunit pinaliwanag naman ng doktor na normal lang ang nangyayaring yun sa pasyenteng gaya niya dyan na aksidente, kaya napanatag naman ang nanay ni Lorraine. After 3 months ay magaling na si Lorraine at nakalabas na sa wakas sa ospital. At nang tuluyan na ngang gumaling ang dalaga ay nagpasya itong bumalik na sa trabaho. Habang naglalakad siya pauwi galing sa trabaho ay nabundel siya ng isang pulang kotse. Nang malapit na siyang mahimatay ay naaninag niya ang isang lalaki. "Axel. Hubby. Ikaw ba yan?" Tanong niya dito. "Yes wifey, ipagpatuloy na natin ang love story na nasimulan natin." Tugon nito sa kanya. Natunghayan po natin ang tulang ginawa ko at ginamitan po natin to ng AI voice para hindi masyadong hassle sa pag-i-edit ng story at saka mas mabilis po yung time para mai-post po kaagad yung video. Kasi ilang araw po tayo na ilang araw po tayong na tigil sa pagbablog dahil po sa masyadong marami pong ginawa at inasikaso. So sana po nagustuhan niyo yung ginawa nating story at please like and subscribe po at pakishare na rin po yung link ng ating account para marami pong makapanood ng video sa YouTube. So thank you po till our next video ulit. Maraming salamat po.